Magsisimula ang kwento sa Qianlan, isang kontinente na pinamumunuan ng mga immortal cultivators. Kaya naman ang mga normal na tao ay naghahanap ng paraan para maging isang immortal sa mundong ito. Sa isang bundok ay may batang pinaglakbay ng kanyang mga magulang para maging cultivator. Ngunit sa dami na nang napuntahan nito ay wala kahit isang sekta ang tumanggap sa kanya. Ang tanging pag-asa na lang niya ay ang sekta ng Divine Immortal Sect na naroon sa bundok. Ngunit nadismaya siya at nagalit dahil nakita niya na ang hinahanap niya ay isang maliit na kubo lamang. Kasabay noon, bigla namang nagpakilala ang desperado na si Wang Feng bilang sect leader ng Divine Immortal Sect habang hawak-hawak ang paa ng batang naglalakbay. Bakit nga ba desperado ang ating bida na si Wang Feng sa mga oras na iyon? At 3 araw na pala ang nakalilipas, nang si Wang Feng ay nagtatrabaho bilang comic artist sa modernong panahon, ngunit dahil sa kanyang sobra sa paglulu, biglang naglakbay ang kanyang kaluluwa sa cultivation world. Ngunit ang pinagtataka niya ay kaluluwa lang ni Wang Feng ang naglakbay ngunit pagdating sa mundong yun ay may katawan na siya. Makikita na natin si Wang Feng habang nahuhulog ito mula sa himpapawid. Nang malapit na si Wang Feng sa kalupaan ay tumama siya sa cultivator na nakasakay sa flying sword ngunit ang taong yun ay wala man lang reaksyon. Kasunod nun, bumaksak na si Wang Feng sa lupa ng mundo ng cultivation world, at dahil doon pumangit naman ang pagmumuka niya. At ang tanging tanong lang ni Wang Feng sa kanyang sarili ay kung ito na ba ang mundo ng cultivation world dahil may lumilipad nga raw gamit ang kanilang mga flying sword. Pagkatapos niyang mag-isip-isip ni Wang Feng, bigla na lamang may nag-notification na system sa kanyang harapan, at ang sabi nito kay Wang Feng ay maligayang pagdating dito sa Shanlan Continent at makakatanggap nga raw ang ating bida ng pinakamalakas na sect system. Tuwang-tuwa naman si Wang Feng dahil may cheat system nga raw siya, tulad nga raw ng kanyang inaasahan sa pagkabuhay niya sa mundong ito. Sabi din ng sect system ng ating bida na kailangan na raw ni Wang Feng magtayo ng pinakamalakas na sect sa mundong ito, at ipakalat ang kalakasan nito. Kailangan din ni Wang Feng na tumanggap ng disipulo sa sect na itatayo niya at makakakuha si Wang Feng ng reward. Ngunit naisip ni Wang Feng na wala siya na kahit anong teknik o items para makahikayat ng disipulo sa kanyang sect. At kung hindi niya nga raw ito magagawa kusa nga raw itong mamamatay. Lalo pang namamroblema si Wang Feng dahil sa loob ng 3 araw kailangan niyang makahanap ng disipulo, at kung hindi niya magawa ito ay mawawala siya na parang bula, at ang tanging nasabi niya na lamang na hinayupak nga raw ang kanyang system. Para hindi mapaslang ng system, hindi tumigil maghanap si Wang Feng ng disipulo sa loob ng 3 araw na iyon. Ilang araw na ang nakalipas ang deadline ay nalalapit na. At ang tanging pag-asa na lang ni Wang Feng ay ang batang mataba at malaki ang mata na nasa harapan niya. Kaya pinuri niya ang bata at hinikayat na sumali nga raw siya sa kanyang sect, at kung sasali nga raw ang bata sa kanya, magiging tanyag nga raw siya sa buong kontinente, at magkakaroon din ito ng maraming babae. Ngunit ang bata ay hindi agad naniwala dahil sa maliit na bahay lang ang mayroon siya. Ngunit pinagpatuloy pa rin ni Wang Feng ang kasinungalingan niya sa bata para mahikayat niya ito. Kaya naglaway naman dito ang bata dahil gusto niya nga raw maranasan ang lahat nga raw ng sinabi ng ating bida sa kanya. Hanggang sa unti-unti na niyang mapaniwala ang batang malaki ang mata at mataba na maging disipulo ng kanyang sect. Ibibigay na sana ng batang mataba na may malaking mata ang kanyang entrance fee ngunit nagdalawang isip pa ito kaya buwisit na buwisit si Wang Feng ngunit hindi siya nagpahalata. Makalipas ang ilang sandali, nang maibigay ng bata kay Wang Feng ang entrance fee. Agad naman na nag-notification ng sect system na binabati niya nga raw ang host sa matagumpay nito sa pagtapos ng quest, at bibigyan niya nga raw ang host ng pahintulot na buksan na ang bagong reward, para sa pagkakaroon ng unang disciple. Nang makita ni Wang Feng ang kanyang reward ay naalala ni Wang Feng ang 3 araw na paghihirap niya sa Shanlan Continent. Walang kahit na ano, binigyan siya ng kanyang system ng kubo, kaya hindi niya ito nagustuhan at nakaranas ito ng pangungulila. Kaya gusto na ni Wang Feng na umalis sa lugar na ito at bumalik na lang sa modernong panahon. Kasunod nun, sinabihan niya ang bata na papasok lamang ito sa loob saglit. Pagkatapos makuha ni Wang Feng ang kanyang gantimpala, dali-dali naman itong pumasok sa kanyang kubo.
Maya-maya ginamit na ni Wang Feng ang isa sa kanyang reward at ito ay ang summon. Kaya lumabas naman dito ang mga iba't ibang kaluluwa ng mga expert. Sabi din ng system, maaari nga raw magpatawag ang host ng makapangyarihang mga tao mula sa iba't ibang mundo. Ang mga tinawag na individual ay sasali sa sekta ng host at magtuturo ng mga kurso sa mga disipulo. Sa mga nalaman ng ating bida, labis na lamang ang pagkamangha nito sa kanyang nalaman. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, bigla na lamang may dumating sa void of space na isang nilalang. At sa hindi kalayuan ay makikita si Taba na nagpapahinga sa isang puno, nang biglang may malakas na enerhiya ang lumabas galing sa bahay ng ating bida, kaya napagising naman si Taba sa kanyang pagpapahinga, at ikinagulat din ito at inakala pangaraw niya ay may lindol na nagaganap. Kaya dali-dali naman itong nagmamadaling nagpunta sa loob ng kubo ng ating bida. At sa pagkapasok nito, natatakot nga itong nagtanong kay Wang Feng kung anong araw ang nangyayari. Wala naman pakialam ang ating bida kay Taba, dahil busy nga raw ang ating bida sa pag-inom ng tsaa. Nagulat naman si Taba, dahil may nakita nga raw itong isang lalaki na may malakas na enerhiya mula sa labas habang papalapit ito sa kanila. Lumabas naman dito si Wang Feng para tignan ang sinasabi ni Taba sa kanya, sa pagkakita ni Wang Feng sa lalaki natuwa naman ang ating bida, dahil ang dumating nga raw ay si Ye Gucheng. Habang si Taba naman ay takot na takot ito sa lalaki, kaya nagtanong nga ito sa kanyang master na kung kaano-ano niya nga raw ang lalaking dumating na ito, sinagot naman ng ating bida ang katanungan ng kanyang disipulo, na ito nga raw ang kanyang personal na bodyguard. At sabi din ni Wang Feng sa kanyang isip habang nilalarawan niya si Ye Gucheng sa kanyang isip, si Ye Gucheng ay maaaring isang master ng sword sect sa mga nobela ni Jin Yong, pero magiging kapaki-pakinabang ba siya dito? Kaya sinuri na ni Wang Feng ang kanyang sect system para itanong dito na kung ano nga raw ang attribute board ni Ye Gucheng. Sabi ng kanyang sect system, mga katangian ng tauhan, si Ye Gucheng, isang tauhan mula sa mga nobelang martial arts ni Jin Yong, ay naninirahan sa pulo ng Feisian sa dagat Timog China, kilala bilang Panginoon ng lungsod ng Beian. Siya ay napakahusay sa paggamit ng espada at siya lamang ang mandirigma na kinikilala ng sword god na si Zimen Shuizo, at ang antas ng pagsasanay nito ay nasa antas ito ng princely stage pinnacle. At ang panghuling teknik nito ay ang paglipad na walang hanggan sa tuktok ng langit, at ang sandata nito ay ang lumilipad na bahaghari. Kaya sinabihan ni Wang Feng si Taba na ang antas nga raw ni Ye Gucheng ay nasa antas ito ng princely stage pinnacle. Sa mga sinabi ni Wang Feng sa kanya, nagulantang naman si Taba sa kanyang nalaman, at sabi din nito, ang mga nasa princely stage pinnacle ay maaaring ituring na pinakamakapangyarihang mga cultivator sa buong Sun Empire. Ang mga makakapasok sa princely stage pinnacle ay nasa pinakamataas na antas sa buong Brilliant Sun Empire, at sila nga raw ay kabilang sa pinakamalalakas. Natuwa naman si Wang Feng, dahil na-satisfied nga raw ito sa reaksyon ni Taba sa kanyang sinabi. Kasunod nun, lumapit si Ye Gucheng kay Wang Feng para magbigay ng pagbati sa ating bida. Kaya sinabihan ni Wang Feng si Ye Gucheng na wag na nga raw itong gumalang lagi sa kanya ng formal. Sa mga nakita ni Taba nagulantang na naman ito, dahil hindi nga raw ito makapaniwala na isang expert na kagaya ni Ye Gucheng ay gumagalang sa kanyang master, na may-ari lamang ito ng isang maliit na sekta. Kasabay nun, ipinakilala naman ni Wang Feng si Elder Ye Gucheng ng Divine Immortal Sect kay Taba. At nagbigay naman ng paggalang dito si Taba bilang pagrespeto kay Elder Ye Gucheng. Kasunod nun, nagtanong naman si Wang Feng sa kanyang system, kung mayroon na ba nga raw siyang ticket para makaspin na nga raw ito sa kanyang lottery. Sinagot naman ito ng kanyang system na mayroon nga raw itong isang spin sa kanyang lottery. At sabi din ng kanyang system, pagkakataon ng palaro, ang host ay maaaring mag-draw ng lots upang manalo ng mga premyo. Ang mga magagamit na premyo ay kinabibilangan ng pisikal na anyo, linya ng dugo, pagsasanay, at iba pa. Kapag nakuha niya na ang mga ito, maaari mo itong ibigay sa iyong mga disipulo o gamitin para sa iyong sarili. Natuwa naman si Wang Feng dahil may paraan na nga raw siya para makapag-cultivate na ito sa landas ng martial arts. Kaya sinabihan na ni Wang Feng ang kanyang system na ipaikot na nga raw niya ang kanyang lottery. Nag-notification naman dito ang kanyang system,
na sinasabi sa host na nakakuha nga raw ang ating bida ng 10% sa kapangyarihan ni Ye Gucheng. At nagtanong din ang kanyang system na kung saan niya nga raw gagamitin ang 10% ng cultivation na ito. Nagtanong si Wang Feng sa kanyang system na kung ano nga raw ang magiging epekto sa kanya ng 10% na cultivation ni Ye Gucheng sa kanyang sarili. Sinagot naman ito ng system, magkakaroon nga raw ang host ng kakayahan makapasok sa pagiging martial artist. Pinagsawalang bahala muna ito ni Wang Feng, kaya nagtanong muna ito kay Taba. Ang pangalan pala ni Taba ay si Li Qing. Tinanong niya kay Li Qing na kung ano nga raw ang mga levels of cultivation sa mundong ito. Sinagot naman ito ni Li Qing, ang pagkakasunod nga raw ay ang unang sasabihin niya hanggang dulo. Ang immortal cultivation ay nasa 10 divine realms. Ang unang antas ng cultivation ay ang foundation building realm. Ang pangalawa ay ang profound vein realm, ang pangatlo ay ang medium spirit realm, ang pang-apat ay ang profound general realm, ang panglima ay ang entry phase realm, ang pang-anim ay ang nobility realm, ang pang-pito ay ang profound sovereign realm, ang ikawalo ay ang profound venerable realm, ang ikasyam ay ang saint realm, at ang huli ay ang pinakamataas na antas ang emperor realm. Nagtaka naman dito si Li Qing sa kanyang isip, kung bakit nga raw tinatanong ito ng ating bida sa kanya. Sa pagkasunod-sunod na sinabi ni Li Qing sa kanya, napaisip naman dito si Wang Feng. Ito ay ikalimang antas lamang ng beginner stage, na siyang intermediate stage. Hindi ito ang pinakamataas na antas o pinakamababang antas. Kaya napagdesisyonan na ni Wang Feng na gamitin na ang nakuha niyang reward sa kanyang system. At pagkatapos ay inilagay na niya ang 10% ng kultibasyon ni Ye Gucheng sa kanyang katawan. Bigla namang may malakas na enerhiya ang nanggagaling sa katawan ni Wang Feng na nagpatalsik pa nga kay Li Qing. Namangha si Wang Feng sa lakas na yun, ngunit sinabi din niya na hindi pa niya makontrol ang ganoong enerhiya. Tuwang-tuwa si Li Qing dahil sa wakas nakita niya ang enerhiya ng kanyang sect master na si Wang Feng, at nasira pa nga ni Wang Feng ang damit niyang suod-suod. Sinabi naman ni Wang Feng kay Li Qing na lalakas din si Li Qing tulad niya sa maikling panahon lang. Hindi naman lubos maisip ni Li Qing kung totoo ang sinasabi ni Wang Feng dahil napakahirap ng pinagdadaanan ng isang cultivator para maging malakas tulad ni Wang Feng. Sinabi pa ni Wang Feng kay Li Qing na hindi matatawag na immortal sect ang sect na itinayo niya kung walang ganoong kakayahan para magpalakas. Kasabay noon, bigla na lamang lumuhod si Li Qing kay Wang Feng at sinabi na isa itong biyaya ng kanyang mga ancestor. Dahil naging disipulo si Li Qing ng Divine Immortal Sect at nangangako nga raw ito na pagbubutihin niya ang pagsasanay at walang sasayangin na oras. Maya-maya ay pinakiramdaman ni Wang Feng ang kapaligiran na kahit ang patak ng tubig ay naririnig niya, ang malakas na hangin na nagpapagalaw sa bulaklak at ang mga pagaspas ng ibon sa himpapawid ay naririnig at nalalaman ni Wang Feng. May isang ibon na payapang lumilipad ngunit bigla naman itong tinapakan ng isang babae na hinahabol ng ilang mga cultivators. Napansin naman ito ni Wang Feng at Ye Gucheng at gusto nilang bigyan ng magandang pagbati ang babae, dahil pumasok nga raw siya sa kanilang Divine Immortal Sect. Naghanda naman dito si Elder Ye Gucheng para bigyan ng pagbati ang babae na nasa himpapawid, at kasabay nun tinaas niya ang kanyang espada. Kaya nagkaroon naman dito ng malakas na hangin para mapalipad ni Elder Ye Gucheng ang mga papel na may pagmumukha ng ating bida dahil naghahanap ito ng mga bagong disipulo sa kanyang Divine Immortal Sect. Ang babae ay nagulat sa hindi inaasahang atake ni Elder Ye Gucheng at nakaiwas naman ito, ngunit sa pag-iwas na yun ay may papalapit naman na flyer sa kanya na sinubukan niyang sirain. Ngunit hindi pumayag si Elder Ye Gucheng na masira ng babae ang pagmamay-ari ng Divine Immortal Sect. Nilagyan ni Elder Ye Gucheng ng proteksyon ang papel na mayroon kaunting lakas ng hangin dahilan para tumama ito sa pagmumuka ng babae, at dahil doon bumagsak naman dito ang babae sa lupa. Kasabay nun, inutusan ni Wang Feng si Li Qing na tignan niya nga raw ang babae. Sumang-ayon naman dito si Li Qing habang ito ay naglalakad ng dahan-dahan sa lokasyon ng babae. Sa kabilang banda, inalis na ni Ye Gucheng ang kanyang chi sa papel. Kaya ito ang dahilan kung bakit natanggal na ang papel sa pagmumukha ng babae. Kaya naman, dali-dali naman niyang napansin si Li Qing kaya tinignan niya ito ng masama habang nanggagalaitin ito sa galit.
Sa mga nakita ni Li Qing sa babae, dali-dali naman itong tumakbo na natatakot, at napaluha din ito na bumalik kay Wang Feng at nagtago sa likuran nito. Ipinaliwanag naman ni Wang Feng sa babae na may ginagawa nga raw silang pamamahagi ng mga papel sa kanyang Divine Immortal Sect para makahikayat nga raw sila ng mga ibang disipulo, kaya aksidente nga raw ang nangyari sa babae. At nagpakilala na din ang ating bida sa babae na siya nga raw ang sect leader ng Divine Immortal Sect. Bigla naman nakatanggap ng mensahe si Wang Feng sa system na nakatagpo siya ng isang matalinong tao at nabigyan siya ng panibagong pagsubok na may reward na 10 summon at 10 spin sa kanyang lottery reward. Natuwa si Wang Feng sa magiging reward dahil naisip niya na kung makakahanap siya ng mga disipulo at makakapag-summon siya na katulad ni Elder Ye Gucheng ay lalakas ng sobra ang Divine Immortal Sect. Kaya sinubukan ni Wang Feng na hikayating ang babae na sumali sa kanyang Divine Immortal Sect, ngunit kung ano ang sinabi niya kay Li Qing noon ay sinsabi din niya sa babae, kaya napatingin si Li Qing kay Wang Feng. Habang ang babae ay binabasa ang flyer ay magsasalita na nga si Li Qing, ngunit pinigilan siya ni Wang Feng dahil alam na nito kung ano ang sasabihin ng disipulo sa kanya. Sabi ng babae sa kanyang isip habang binabasa niya ang mga nilalaman ng papel, ang kanyang kakayahang lumipad kasama ng mga ibon ay nagpapatunay na ang kanyang lakas ay pambihira at ang kanyang kaalaman ay hindi mababaw. Ang mga pangliling lang ay para lamang sa mga tanga tulad ni Li Qing, pero ito ay hindi gagana sa ating bida, dahil ang kanyang cultivation ay maaaring hindi kasing taas ng sa kanya, pero ang kanyang praktikal na karanasan ay tiyak na mas mataas. Hindi nagtagal nagtanong ang babae kung may kwalipikado ba siya na makapasok sa Divine Immortal Sect ng ating bida. Sa tanong ng babae, natuwa naman dito ang dalawa kaya labis na lamang ang pananabik nila na makasama ang babae sa kanilang sekta, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nag-warning ang system ni Wang Feng na huwag muna magsaya ang host dahil kung hindi masusunod ang batas bago maging disipulo ay tiyak na mawawala ang matatanggap nitong gantimpala. Kinabahan naman dito ang ating bida kaya tinaas na ni Wang Feng ang kanyang kamay, para sabihin sa babae na kailangan na raw itong magbayad sa kanya, bago ito makasali sa kanyang Divine Immortal Sect. Hinawakan naman ng babae ang kamay ng ating bida, at nagmamakaawa ito na wala nga raw itong pera na pambayad sa kanya, at kung gusto nga raw ng ating bida, pwede naman nga raw ay siya ang magiging pambayad. Pinakilala na sa eksena ang babae bilang Ling Fei. Sinabi naman ni Wang Feng kay Ling Fei Wu na dapat tuparin dahil yun ay pangunahing patakaran na mayroon sa Divine Immortal Sect. Habang nag-uusap ang dalawa iniisip naman ni Li Qing na nakagawa siya ng napakagandang desisyon na sumali sa Divine Immortal Sect, dahil kahit si Ling Fei Wu na kilala bilang anak ng pinuno ng pamilyang Ling ay kailangan magbigay ng voluntaryong halaga kung gustong maging disipulo ni Wang Feng. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang dumating si Ling Yunyi kasama ang kanyang mga tauhan, at ito ang mga hangal na humahabol kay Ling Fei simula pa kanina. Nagbabala naman dito si Ling Fei Wu kay Ling Yunyi habang nakadikit ito sa ating bida, na huwag nga raw itong gagawa ng hindi makataong gawain sa harap ni Wang Feng dahil si Ling Fei ay isang disipulo na ng Divine Immortal Sect. Wala naman pakialam ang hangal sa sinasabi ni Ling Fei sa kanila. At sarkastiko nga itong nagsaad na maghintay na lamang sila sa kamatayan nila ngayon. Sabi ni Wang Feng sa kanyang isip habang nag-iisip ito, ang Profound General Realm ay isang antas lamang na mas mababa kaysa sa kanya, at mayroon silang 5 nito. Bukod pa rito, hindi nga raw alam ni Wang Feng ang antas ng cultivation ng kanilang pinuno, kaya mukhang medyo nga raw delikado ang mag-recruit ng mga disipulo. Nanginginig naman sa takot si Ling Fei Wu dahil alam niyang malalakas ang mga yon, kaya labis na lamang ang pagkatakot nito sa kanila, ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nagsalita si Li Qing na may pagmamayabang sa mga hangal. Na maghanda ng araw ang mga ito sa nalalapit nilang kamatayan sa mundong ito. At sabi din niya kay Ling Fei, na huwag na nga raw itong mag-alala dahil kayanan ng kanilang master paslangin ang mga hinayupak na ito. Narinig ito ng mga kalaban kaya galit na naman silang tumingin kay Wang Feng. Si Wang Feng naman ay hindi makapaniwala na ipapahamak siya ni Li Qing. At si Ling Fei Wu naman ay napatingin kay Wang Feng dahil iniisip nito na handang tumulong ang leader ng Divine Immortal Sect para mailigtas siya sa mga kalaban.
Kaya agad na nagbigay ng respeto at pasasalamat si Ling Feng sa tulong ng ating bida sa kanya. Naglakas loob naman na nagsalita ang ating bida kay Ling Fei na wag nga raw itong mag-alala, dahil basta't nandito nga raw siya walang sino man ang makakapanakit sa kanya. Ngunit sa isip-isip ng ating bida ay laking takot na lamang ito sa kanyang mga pinaggagawa. Maya-maya inutusan na ni Ling Yunyi ang kanyang tauhan na sumugod na nga raw sila ng sabay-sabay. At sa utos ng hangal ay tuluyan ang umatake kay Wang Feng, ngunit para kay Wang Feng ay mabagal silang lahat kaya naiwasan niya ang mga atake nila. Kaya sa sobrang bagal nila, hinawakan naman ni Wang Feng ang isang sandata ng hangal na walang kahirap-hirap, at sinasabi niya sa kanila na masyado nga raw silang mabagal. May isang kumag naman ang umatake sa likod ng ating bida, ngunit napansin naman ito ni Wang Feng sa sandata kaya walang kahirap-hirap niya itong naiwasan. At sabi din niya na naging magandang araw ito dahil nagkakaroon na raw siya ng magandang pagsasanay sa kanila. Sumigaw naman si Wang Feng kay Elder Ye Gucheng na siya na nga raw ang bahala sa mga ito. Sumunod naman sa utos si Elder Ye Gucheng kay Wang Feng, kaya tinaas na ni Elder Ye Gucheng ang kanyang sandata para makaatake na ito. At sa mabibilis na galaw at hindi madepensahan ang bawat pag-atake ni Elder Ye Gucheng, kaya sa ilang saglit lang ay napatay niya ang lahat ng mga tauhan ni Lin Yunyi. Takot na takot ang hangal dahil nakatutok na ang sandata ni Elder Ye Gucheng sa leg niya. At hindi lubos maisip ni Lin Yunyi kung bakit naroon sa lugar si Elder Ye Gucheng na kayang matalo sa ilang segundo lang ang 5 malalakas na Profound General Realm. Lumapit si Wang Feng sa hangal, at sabay turo naman ito sa mga disciple niya. At sabi niya pumunta na nga raw doon ang hangal para tanggapin ang kamatayan nito. Sa kabilang banda, masaya naman na nagmayabang si Li Qing kay Ling Fei. Kaya sinabihan niya ito na ganito talaga kalakas ang kanilang Divine Immortal Sect, lalo na ang kanilang sect leader. Namangha naman dito si Ling Fei dahil ang mga Profound General Realm ay walang kahirap-hirap lamang silang natalo ng isang tao. Alam ni Lin Yunyi na hindi niya matatalo si Elder Ye Gucheng kaya nakiusap na lang siya na huwag siyang patayin ni Wang Feng. Sinabi pa nito na kapag pinagbigyan siya ay makakatanggap si Wang Feng ng regalo galing sa kanyang ama na isang marquis sa China na teritoryo ng Yaori Empire. Sa mga tinura ng hangal, bigla na lamang nagalit dito si Ling Fei dahil ayaw niyang makatakas pa si Lin Yunyi sa kanyang kamatayan. Inasar ni Wang Feng si Lin Yunyi, at wika niya sa hangal na wala nga raw siyang pakialam kung sino nga raw ang ama nito, dahil nanggulo nga raw ito sa kanyang Divine Immortal Sect, kaya malalagot nga raw ito sa kanya. Narinig ni Ling Fei Wu ang lahat ng sinabi ni Wang Feng ngunit naalala niya ang pamilya ni Lin Yunyi kung ano ang kakayahan ng mga ito. Ang pamilyang Ling ay halos walang katapat sa buong Yaori Empire dahil ang namumuno sa kanila ay ang ama ni Lin Yunyi na may malakas na kultibasyon sa nobility realm at may mga malalakas na sundalo na aabot sa 500. Ang bawat isang sundalo ay nasa Profound General Realm at may 10 namumuno sa mga ito na nasa Entry Phase Realm kung kaya nagagawa nilang matapatan ang naglalakihang sect sa Yaori Empire. Ito din ang dahilan kung bakit gumagawa sila ng mga kasamaan. Ngunit naisip din ni Ling Fei Wu na baliwala lang kay Wang Feng ang pamilya ng hangal dahil napakalakas ng sekta ng ating bida, kaya nagkaroon si Ling Fei ng pag-asa. Kasabay noon, muling nagbigay ng respeto si Ling Fei sa ating bida, at umamin na siya ay napilitang sumali sa Divine Immortal Sect para maghanap ng tutulong sa kanya, para siya ay makapaghiganti sa pamilya ng Lin. Nagkwento naman si Ling Fei sa kanyang nakaraan. Noong nagsasanay siya ay nakilala nito si Lin Yunyi, mula noon ay gusto na siyang halayin ito at ginawa niya ang lahat ng magagawa para lang makatakas. Hindi akalain ni Ling Fei Wu na hindi pa doon natatapos ang kasamaan ni Lin Yunyi kaya sa pag-uwi niya ay nakita nito ang buong pamilya niya nang wala ng buhay, kaya siya na lamang ang tanging natitira sa kanilang lahi. Hindi mapigil ang pag-iyak ni Ling Fei Wu habang tumatakas kay Lin Yunyi hanggang sa makapunta siya sa lugar kung nasaan ang Divine Immortal Sect at nakilala ni Ling Fei Wu si Wang Feng. Kaya nanginginig na lamang ito sa galit dahil sa mapait niyang naranasan kay Lin Yunyi. Inabot naman ng ating bida ang kanyang kamay kay Ling Fei na wag nga raw itong mag-alala dahil simula nga raw ngayon kabilang na nga raw siya sa Divine Immortal Sect. Maya-maya gumawa naman ng paraan ang hangal sa pamamagitan ng pagdampot nito sa buhangin sa lupa. Kaya sa ginawa nito, nabitawan naman siya ni Elder Ye Gucheng.
Nagsalita si Ling Fei Wu na nakatakas si Lin Yunyi ngunit ang sabi ni Wang Feng ay huwag mag-alala dahil si Elder Ye Gucheng na ang bahala sa paghuli nito sa hangal. Sa hindi kalayuan ay naghahanda naman si Elder Ye Gucheng para atakihin ang nakatakas na si Lin Yunyi. Sa pagbunot ng kanyang espada ay kasabay nito ang paglakas ng enerhiyang lumalabas sa katawan nito. Dahil dito nag-umpisang lumutang ang mga patay na katawan ng mga hangal. Kasama na din ang dalawang disciple ni Wang Feng, ngunit si Wang Feng ay hindi apektado nito. Napatanong naman si Wang Feng sa kanyang sarili kung bakit lagi na lang overpower ang ginagawa ni Elder Ye Gucheng sa tuwing aatake ito. Buti na lang nasa entry phase realm siya kung hindi ay magpapalutang-lutang din ito katulad ng mga disipulo niya. Kasabay noon, habang nagpapalutang-lutang ang katawan ng limang hangal, bigla na lamang tumalon si Elder Ye Gucheng para mahabol si Lin Yunyi sa pagtakas nito. Nang naabutan ni Elder Ye Gucheng si Lin Yunyi, dali-dali naman ginamit ni Elder Ye Gucheng ang kanyang teknik na tinatawag niyang Immortals Beyond the Heavens. Kaya buong-buo naman itong sinalo ng hangal. Sa atake ni Elder Ye Gucheng ay halos mawala ang malay ni Lin Yunyi at napakaraming dugo ang lumabas. Napaluhod si Lin Yunyi na halos wala ng malay at kasabay nito ang pagbagsak ng limang patay na katawan. Sa pagluhod ni Lin Yunyi ay may lumabas na isang pendant na ginawa mula sa jade at may nakaukit dito na pagkakakilanlan ng isang pamilya. Nakita naman ito ni Ling Fei na agad naman sinalo bago ito mahulog sa lupa. At wika din niya sa kanyang isip habang namamangha ito sa kanyang mga nasaksihan. Mula pa sa simula, alam niya nang may pambihirang kasanayan sa martial arts ang taong ito, pero hindi niya inasahan na magiging ganito siya kalakas. Lalo na ang teknik niya na lumipad kanina, at nag-aalala nga raw siya na kahit na ang ibang mga expert ay hindi makakatakas dito. Ang Divine Immortal Sect ay dapat kilala sa pagkakaroon ng ganitong expert, kaya nagtataka si Ling Fei na kung sino nga raw sila. Makalipas ang ilang saglit ay kinausap ni Wang Feng si Ling Fei Wu na ngayong alam na niya ang dahilan kung bakit gusto agad maging disipulo ni Ling Fei, dahil pala sa problema nito sa kumag na ito. Hindi naman makapagsalita si Ling Fei Wu dahil ang akala nito ay magagalit si Wang Feng, ngunit nagkakamali ito, dahil ang ibig sabihin ng ating bida sa kanya. Ang unang sinabi ni Ling Fei sa kanya na gusto niyang maging disipulo siya ng Divine Immortal Sect ay yun pa rin ang gusto ng ating bida na mangyari. At wika din niya na dahil sa hindi kilala at walang nakakaalam sa Divine Immortal Sect ay papayagan niya si Ling Fei na manatili muna at alamin kung anong mayroon sa kanila. Natuwa naman si Ling Fei Wu sa kanyang narinig mula kay Wang Feng kaya sigurado na ito na hindi galit si Wang Feng sa kanya. Kaya naman bigla na lamang iniabot niya ang pendant at sinabing magiging disipulo siya ng Divine Immortal Sect. Gayunpaman sinabi ni Ling Fei Wu na ang pendant na yun ay pamana ng kanyang Ling family, ngunit gagawin niya itong entrance fee para maging disipulo, dahil sa ginawa ng Divine Immortal Sect na ipaghiganti siya kay Lin Yunyi. Iniisip naman ni Wang Feng ay baka hindi ito tanggapin ng system bilang voluntaryong halaga para maging isang disipulo ng Divine Immortal Sect. Nalulungkot naman si Ling Fei Wu dahil ito ang minana niya sa pamilyang Ling at galing pa mismo ito sa kanyang ama. Naalala ni Ling Fei Wu ang kanyang ama na ibinigay sa kanya ang pendant na ito na sinabing balang araw ibibigay niya ito sa isang taong mahal niya at magsisimbolo ito ng kanilang pagmamahalan. Ngunit sagot niya sa kanyang ama ay hindi niya ito ibibigay kahit kanino. Sinuri naman ni Wang Feng ang Jade Pendant kung tatanggapin ito ng kanyang system matapos makuha kay Ling Fei Wu ang pendant. Makalipas ang ilang sandali, nag-notification na ang system ng ating bida, habang binabati niyang araw ang host sa matagumpay nitong paghahanap sa panibagong disciple, at bibigyan nga raw ang host ng isang reward, na isang spin sa lottery, at isang summon. Sa mga nalaman ng ating bida sa kanyang system, labis na lamang ang pagkasaya nito dahil may gagamitin na naman siya para agad itong lumakas, at mapaunlad ang kanyang Divine Immortal Sect. Sinabihan naman ni Wang Feng si Ling Fei Wu na mula noon ay isa na siyang disipulo ng Divine Immortal Sect at sinabi pa niya na ang iyong kaaway ay kaaway na rin ng Divine Immortal Sect. Kasabay noon, tinuro ni Wang Feng si Lin Yunyi na hindi pa rin ito makagalaw at nanginginig din ito. Kaya inutusan ni Wang Feng kay Ling Fei Wu na pwede na nga raw siyang gumanti kay Lin Yunyi.
Lumaki ang mga mata ni Ling Feiwu nang marinig ang sinabi ni Wang Feng, kaya dali-dali naman itong naglakad papunta kay Lin Yunyi na may sobrang pagkagalit nito sa kanyang nararamdaman. Habang naglalakad ito, dumampot naman si Ling Feiwu ng isang sanga ng puno para ito ang gamitin sa pagganti para sa mga namatay sa kanyang pamilya. Itinusok na nga ni Ling Feiwu ang sanga sa dibdib ni Lin Yunyi, habang sumisigaw ng napakalakas si Ling Fei para ibuhos ang lahat ng hinanakit niya sa kanyang puso.